Good morning po sa inyong lahat mga idol. Welcome back po sa ating panibagong video ngayong araw na ito. As you can see, meron po tayo ditong Rusi TC na maraming kargang gulay mga idol. Yung problema nito, bigla daw po silang namatayan. No, galing po sila ng city ng Tacloban, nag-rest po ng saglit dito po sa part ng Samar. Nung pinapaandar na nila ay hindi na po umandar. Oh my God! So ang nangyari nung pinandar nila, tinignan nila yung kuryente ay walang kuryente. So alin nga ba i-check natin dito pag nakaranas ng ganito tayo, ng ganitong klaseng troubleshoot? Ayan, so yung tropa natin ay isang umaangkat ng gulay from city. So yan, kickstart ko yan mga idol. At nakikita nyo naman, umiilaw po yung neutral part. Tingnan nyo, no? So ibig sabihin, goods po yung kuryente na galing po ng kanyang regulator at galing ng kanyang stator. Pero bakit walang kuryenteng lumalabas dito po sa part ng kanyang tension wire mga idol? Yan. So papakita ko na wala talagang kuryente na lumalabas. Tingnan nyo ha. Sisipain natin yarn para makita nyo lang kung meron o wala. So wala talaga, no? Walang lumalabas dito. Ilapit pa natin yarn, no? Yun, no? So wala talagang kuryenteng lumalabas. Yan. So napagdesisyonan ko na talaga ito troubleshoot natin to na maayos, kasi sayang naman kung hindi natin matumbok kung ano yung saktong problema nito, kasi may kuryente. Tingnan naman, no? Pero walang nilalabas sa kuryente doon sa part ng kanyang tension wire. So kadalasan pag ganito, it's either maluwag yung sakit ng CDI o di kaya maluwag doon sa part na kanya ignition coil, yung galing wire, yung galing sa CDI na wire papunta sa ignition coil. No, ayan. So yun po check natin, kaya kailangan tanggalin yung upuan na part. So ayan, no, since marami siyang karga ay kailangan talaga, no choice tayo, no, wala tayong no choice kundi tanggalin yan, kasi tanggalin natin yung upuan. Hindi natin mabaklas yung kanyang tangke kung hindi baklasin yung upuan. So ganun sabi ko, walang no choice si tropa kung hindi tanggalin yung kanyang karga. Yan, so nakatali, kaya tatanggalin muna yan. Ilan eh. Ali tilar mituan problema. Upay ka nahugot lan wire. Ngayon sa ignition coil. May sakong mati din sa. Kada lang baka madali natin. Ay mati biyahe. Walang higa pa. Walang higa pa. So yung mga idol, at natanggal na po natin yung laman ng kanyang basket mga idol, no? At maya maya pa ay dumating po yung isa niyang kasama na galing din po ng Tacloban City. Ayan, no? Yan, so nagbebenta rin siya ng gulay, no? Tingnan nyo naman si Rusi, no? Rusi lang sa kalam. Tingnan nyo naman yung karga ni Rusi, no? Gulay yarn. Kaya ba ng Honda Click nyo yan? Ng NMAX nyo yan? Sa Rusi lang sa kalam. Alright, shoutout tayo dyan sa mga Rusi user o sa mga UC lover. Alright, so pag ganito yung sitwasyon na nangyari, no, nawala ng kuryente, biglang normal naman yun, tapos biglang namatay lang talaga. So kailangan talaga natin check sa part ng kanyang CDI, doon sa part ng kanyang CDI kung maluwag yung sakit o yung wire, o di kaya yung wire po ng galing CDI papunta po sa tension wire na to sa ating ignition coil. Yun yung pinaka-check natin doon. Tapos o di kaya yung mga supply na galing ng CDI, yung ating positive at negative, tsaka yung pulser, at tsaka yung, kasi apat lang po yung wire nito, kasi 4 pin na po ito mga idol, yung mga Rusi sa ngayon mga idol, no? Ayan, mga battery operated 4 pin na po yung gamit na CDI. So ayan, nabaklas na po natin yung kanyang tangke at titignan natin, test light natin yung mga wire na naandito, kung ano yung mga wire na naandito na may connection. Gamit po yung ating test light. Mahalaga pag troubleshoot, meron po kayong test light mga idol, no? Ayan, so tignan muna natin dito kung ano yung sitwasyon ng CDI ni tropa. Check mo dito yung wire na ito, napapasok dito sa ating tension wire ito kung maluwag. So okay naman dito, wala tayong problema. Okay, so titignan natin yung sakit kung maluwag o kung may nahugot na wire o kung may mga corrosion dito sa loob. Yan ang unang check natin, kasi hindi po naglalabas ng kuryente yung kanyang CDI. So doon po tayo tinuturo kung saan yung problema ng motor ni tropa. Kaya kung nakikita nyo, binabaklas natin, pasensya na po kasi hindi nahagip ng ating camera na pinagbabaklas ko dyan sa taas, kasi nakasabit lang po yung camera na natin sa aking dibdib mga idol. Pasensya na po, no? Akala ko nakatutok eh. Alright, so dito ay binabaklas ko dyan at magte-test light po tayo. I-test light natin dito yung positive. Ano, nakita nyo umilaw, kulay red, positive po yung test light natin. So ibig sabihin may supply po na positive yung ating CDI. Ayan, so kickstart natin kung maglabas ng kuryente, kasi may positive naman. Ayan, kasi baka sabihin sa susi lang yan, sa kanyang ignition switch lang yan. So nakita nyo, kinickstart, hindi naglabas ng kuryente. So dito tayo sa part na wire na papasok na ignition coil.
ito po yung itinitest natin. Ito yung wire na black na may guhit na yellow na papasok po ng ignition coil. So wala rin lang mga spark no nang gaganap. So dapat may spark po yan kasi galing po yan ng CDI na wire. Black na may guhit na yellow. So wala talagang spark na nagaganap mga idol. So ibig sabihin hindi naglalabas ng kuryente talaga yung CDI natin. So ngayon i-check naman natin dito sa kanyang CDI yung negative, yung pulser at saka yung itong black na may guhit na yellow mga idol. Yan ang i-check natin. Yun, at dito naman po sa part na ito ng kanyang battery, double check po natin kung okay ba yung linya ng positive dito no, bago natin isalpak po yung ating CDI mga idol. Ayan. Banyak na boss. Kasi check din po natin yung mga linya na sinabi ko kanina. Okay na? Mamaya. Pero bago yun, ito muna natin i-check yung kanyang positive at saka negative dito po sa part ng battery niya mga idol no. Ayan. So check natin kung may wiring connection po dito. Ayan. Okay. So umilaw po yung ating kulay red, ibig sabihin may linya po ng positive. So okay naman natin yung isa, umilaw yung green, ibig sabihin may supply po ng negative yung papunta sa ating CDI. Okay. So dito naman po sa isang linya na papasok po ng ating tension wire, baka may putol, tutusukin natin yan. Negative po yung dapat iilaw po dyan mga idol no. So ano ba yun? Right, so walang connection, ilipat natin ng ground. Ibabody ground mo lang yan, dapat kumilaw. Ayan o. So, black na may guhit na yellow, ay dinikit ko sa ground, tapos tinester natin ito sa part ng kanyang CDI kasi baka may loss connection. So, fix naman siya. Ibig sabihin, meron po siyang negative, meron positive, at okay po yung linya papunta po sa ignition coil. Yung tanging hindi na lang natin dito na check ay yung pulser. Dito, unang tingin ko pa lang, sabi ko sa customer na ipapalay pa ba natin, papakita ko sa yung may problema o wala. Sabi niya baka pwede na daw palitan na lang ng CDI kasi batay daw po sa aming mga pagtetest ay si CDI talaga yung tinutumbok yun. So which is tama nga naman si customer. Kaya sinalpakan ko na ito ng bagong CDI. Pero unang tingin ko pa lang, tingin ko CDI talaga yung may problema. Alright. So bago natin isalpak yung wire papunta sa tension wire sa ignition coil, ay i-test muna natin yung mga idol. I-test natin kung naglalabas po ng kuryente o kung mag-i-spark na itong wire na ito dito. Yan, itong wire na yan. So i-test muna natin yan bago natin yan isalpak. Tahay lang amin tapos. Kabit nga chin, ay kabit. Sige, testing ko man lang ito. Ay, lock mo ground. Yura ito ground. Okay, ito. Eh. Saan paglaan ay testing man lang. Ano? One click. CDI lang bumigay. So ayun mga idol no, napanood nyo naman at kumpirmado na yung CDI talaga may problema. Ayan, napinag natin bago CDI, one click na lang po, isang sipaan lang, umaandar ka agad. Pero bago yun, papasubukan muna natin kay tropa sa kalsada. I-road test muna natin bago natin ibalik yung mga gulay niya dito sa kanyang makina sa kanyang motor ba kasi may problema pang iba. Pero based on ginawa natin dito at ilang beses natin to ginagawa, ay pag may ganong klaseng problema at hindi naglalabas ng kuryente, CDI talaga kasi aftermarket na po yung CDI na gamit ni tropa. Ayan, so bumigay lang talaga. Ayan, para hindi bumigay, ang ginagawa ko dyan at hindi gumalaw, hindi mabasa, hindi magkaroon ng corrosion, ay tinitip ko yung bunga nga po dun sa part ng kanyang socket at saka yung dun sa part ng kanyang wire para hindi kagad-agad pasukin yan ng tubig o kung ano man po yung mga pwedeng magiging cause ng corrosion ng wiring. Ayan. So subukan muna natin ito kay tropa sa kalsada. I-road test muna natin o niya. I-road test niya muna kung ito ba ay goods o may problema pa. Alright, so subukan muna. Warong. Gasolina. Itip ka padalagan ko na ano ay para dan
So yung mga idol, sana may nagawa kayong tips at kalaman dito sa ginawa nating video na ito. Yung mga idol, so nakita nyo, niro-road test na ni Tropa yung kanyang motor. At sabi ko sa kanya, kung paano ka magpatakbo ng iyong motor ay ganun din yung gamitin. Ganun din yung gawin mong pagpapatakbo para malaman natin kung may bibigay o kung may problema pa sa iyong makina. Base po sa ginawa natin dito, sasabi ko ay ayos na po yung motor ni Tropa. At shoutout din po tayo sa isang ating katropa na pinapaayos po yung kanyang Rusi. Ayan kulay pink, pink na pink mga idol. Yung problema nito ay tumatagas naman po yung gasolina. At nakita ko yung fuel line ay may butas, kaya magpapalit din kami niyan ng hose mamaya. Ayan, so antayin muna natin bumalik si Tropa para mapakita ko na goods na o matanong natin sa kanya kung goods na ba yung kanyang motor at kung mayroon pa bang nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang unit mga idol. Ayan so antayin muna natin si Tropang makabalik. Ha? Lugas. Pero wala na, okay na. Okay na. Sige na nila. So yon, at ang sabi ni Tropa ay ayos daw po yung andar ng kanyang makina at wala na daw siyang nararamdaman na kakaiba. Normal na daw po at pwede na siyang bumiyahe, kaya dali-dali na siyang nagmadali at ibinalik po yung kanyang karga mga idol. Ayan, pinacheck niya lang po yung kanyang preno dito kasi medyo malalim, kaya inayos na rin yan natin. Alright, so dito lang muna yung video natin mga idol, mga katropa, sa amin kayong tips at kalaman dito sa ginawa nating video ngayon, at sana ay nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo baka naman pwedeng pahingi na isang subscribe dyan, pahit na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating channel. Ayan, so dito lang muna tayo, peace out na mga katropa, bye bye, maraming salamat po, ingat. Rosil at Sakalam. Ayun, ay kayo. Ada na karta. Ato gamita. Ha? Rosie lang sa Kalam. Inmax daw, Inmax. Sige daw, kargay daw Inmax isuga din eh. Alright, Inmax ito. Perde daw Rosie.